Yo, Faker! Bakit, He-Man? May favor kasi sana ako sa'yo eh. Ano yun, He-Man? Meron kasi kami dapat date ngayon ni Tila. Nagkayayaan kami. Meron daw kaming basketball. Alam mo na, ball is life. Ano gusto mo gawin ko, He-Man? Pwedeng ikaw muna magpanggap as ako para makapaglaro ako ng basketball doon. Okay? Kayang-kaya mo yan. Sige, bye! Wait lang, He-Man. Ikaw, loko-loko. He-Man! He-Man! Hoy! Andiyan ka lang pala. Ready ka na ba sa date natin mamaya? Teka lang. Hindi ikaw si He-Man, no? Ilabas mo si And here's the toy that we're going to review for today. This is the Masterverse, Masters of the Universe Revelation Faker. And as you can see here, wala na si Faker sa loob kasi na-unbox na natin siya nung nag-live tayo. And at the back, may magandang artwork lang dito ni Faker. And of course, nandyan din yung kanyang bio and yung iba pang characters na pwede natin makuha from this line. At the side, artwork lang ulit ni Faker. On the other side, Faker, evil robot of Skeletor. And on top, Masterverse. And at the bottom, barcode and stuff. And pag na-unbox natin dito si Faker, check muna natin yung mga accessories na included sa kanya. Alt hand, na isang open palm and isang closed fist. Yan ang itsura niya mga yan. Para mga regular hands lang naman. Yung sa may chest piece ni Faker, orange na parang may pagka-gold. Later, itatry din natin ito. And of course, yung shield din ni He-Man. Well, of course, kay Faker ito kasi kasama to sa packaging niya. And may kasama din siyang power sword na may indication na ito ay kay Faker kasi orange yung kulay naman ng power sword niya. Then silver naman yung sa blade niya. Included din yung alt head niya na meron siya dito. Full face ni He-Man. Weathered na rin yung hair niya. Pero yung mata niya is color red. At least may difference from the head mismo ni He-Man. Comparing these lang dito sa Wave 1 natin na He-Man. Ayan. Halos hindi naman sila magkamukha. Sa buhok pa lang magkaiba na. And also, may extra alt head ulit siya dito. This one naman is yung robotic head na ni Faker mismo. So, nagmukha na siya ditong Colossus or Terminator na humanoid yung mukha. Pero ang ganda. Ako nagustuhan ko itong face niya na to. Let's proceed now sa ating main figure na si Faker. Check muna natin yung pinaka-overall details niya. Ayan yung look niya. Medyo half pa siya, no? Hindi pa ito yung pinaka-full face niya nung robot niya. And also, hindi na rin ito yung full face naman nung He-Man niya. Which is good. Ang ganda nung effect na yan. And yung body niya, damage na. Lumabas na yung pagka-titanium nung body niya. Technically, parang body lang din naman talaga to ni He-Man. Pero yun lang yung pinagkaiba niya. Natuklap na yung mga balat niya. Peel off na yung ibang skin parts niya dyan. I hope na even dito sa lower part nung body niya, naglagay din sila nung ganyang parang klaseng effect. Maybe dito sa side na to, natuklap na rin. Tapos yung knee part niya, kita na rin yung parang dito sa elbow part niya. Para at least hindi lang dito sa bandang taas. Anyway, para sa kanyang articulation, yung head niya na-rotate niya 360. May look up siya na ganyan, may look down din na ganyan. Sa hands niya, meron siyang creed moment with arms wide open na na-rotate din yung arms niya yan. Same thing, na-rotate din yung kanyang bicep. Sa elbow niya is double jointed yan. That's why maganda ang pagkaka-bent ng elbow niya. Pagdating sa kamay niya, na-rotate din yan 360. And may up na ganyan and down naman na ganyan. Sa ab crunch niya, meron din. Maganda naman yung ab crunch niya dyan. And pwede rin siya mag-swivel ng ganyan. Meron siyang 360 sa waist. And yung kanyang Van Damme split. Goods na goods. And then yung high kick niya, ganyan. Back kick niya halos wala. May rotation din siya dyan sa thigh part. And yung knee bend niya, double jointed din. That's why ang ganda ng pagkaka-bend ng knees. Sa baba ng knees, may rotation din siya dyan. may up na ganyan and down din na ganyan. And of course, yung paa na-rotate ng 360. Now, para sa mga accessories dito ni Faker, i-try muna natin mga weapon niya. Ilagay lang natin sa kanya. Ito yung kanyang Faker sword and yung kanyang Faker shield. Yan. Okay? Pag nalusot mo na yan dyan, ayan, no? Yan ang itsura ni Faker. Nice.
So kung gusto mong palitan yung head niya, pwede, alisin lang natin. Kabit natin itong whole head ni He-Man. Mukha siyang He-Man, wag mo lang tingnan yung katawan niya kasi nga bakal-bakal na yung katawan niya. Speaking of katawan, tanggalin na rin natin itong He-Man niya and then try natin ikabit yung itong orange naman na pang, and then ipepeg lang natin dito sa likod. Iba yung pagkakakabit niya. Hindi siya belt type, kundi peg type yung sa kanya. And then, try na natin itong kanyang robotic head. Yan. O, di ba? Mas nakakatakot si He-Man. Although, parang medyo maliit yung robotic head niya. Or because lang dito sa accessories niya. Kaya, parang wala siyang neck. All goods naman, all goods naman. Para sa height dito ni Faker, ang height niya is around mga nasa lagpas 7 inches mga nasa 7.25 inches siya. Ang maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figure tulad ng ating Masterverse Wave 1 na si Skeletor, Masterverse Wave 1 na si He-Man, and yung kasama niya sa wave na to, sa Wave 2 na si Beastman, Wave 2 na si Man-at-Arms, and deluxe version din na Wave 2 na si Savage He-Man. Oh, nga pala, Wave 2 rin na si Tila. Sama natin yan. Version 2.0. So, yan ang ating high comparison. If you're planning to avail this Masterverse Wave 2 Masters of the Universe Revelation Faker, ang price range SRP niya is around 2,200 up to 2,500 pesos. Depende na lang again kung saan specific market kayo makakuha nito or makakakuha kayo ng naka-sale na. Since this one is included sa Wave 2 na kino-consider natin Buta Wave dahil sa sobrang daming stocks nila bumababa na yung price ng mga nasa wave na ito. Na hopefully makakuha pa rin kayo ng mga naka-super sale na. So depende yan kung saan kayo specific market makakuha ng copy nito. There you have it now, guys. Ito na ang ating Masterverse, Masters of the Universe Revelation Wave 2 Faker. What do you think of this Faker? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, medyo lumayo kasi sila from the original concept ni Faker. Yung Faker kasi from the original na lore ng He-Man is color blue na Faker. Ito kasi parang may pagka-modern na talaga yung take nila dito. Na parang lumalabas nga na parang siyang Terminator. But at least may sarili silang concept ng Faker nila. Kasi yung original Faker, meron pa nga yan parang mechanical or parang recording stuff dito sa chest niya. Yan parang yun ang pinaka-iconic na look talaga ni Faker. Tapos yun nga, alam ko talagang totally blue skin doon si Faker. Pero at least dito talagang mas nagbukang Faker siya kasi talagang ang fake siya. Nakatago siya sa katauhan talaga ni He-Man. Ang maganda pa nga ay nilagyan pa nila ng mga accessories sa parang Terminator type nga siya. So at least kahit medyo malaki ang kaibahan nito from the original concept ni Faker, for me is maganda naman yung pinaka concept nila para sa Faker na ito.